Ginawang kaswal ni Sylvester ang pagbawi ng assignment ni Cyrus. Mag-concentrate ka na lamang sa ibang legal works mo sa bangko. Pabayaan mo na yung kay Dorothea Bugari. Dumilim ang mukha ni Cyrus. Bakit papa? Hindi pa ako tapos sa aking trabaho ha. I have to finish this job. No, may naka-assign na dyan na iba at maayos na yun sooner I think. Matigas na ang boses ni Sylvester. Ayaw niya kasing kinu-question ang anak ang kanyang desisyon. Siya naman ang nagbigay kay Cyrus ng trabahong ito. Kaya siya rin ang babawi. Sooner anong paraan kaya ang gagamitin ng sumalo sa trabaho ito? Alam ko hindi niyo talaga gagawin ang maghain ng demanda laban kay Thea. And my guess is, and my nightmare too, pananakot ang gagamitin niyo. Napatayo si Cyrus, umiit ang kanyang upuan ng matamaan ito ng kanyang katawan na nag-react. Cyrus, do you realize how you sound? Bakit parang napaka-importante na sa iyo ngayon ng babaeng ito? Galit ding napatayo si Sylvester. Parang nagigiraan ng mag-amang parehong may kakaibang lakas ang personalidad. At parang magaan sa dila mo ang tawagin na lamang siyang Thea. Is that your term of endearment to her? Tugtong na paninita ni Sylvester. Natigilan si Cyrus. Pero hindi siya natatakot magbigay ng ilang katotohanan sa kanyang ama. I came to know her well. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa niya. Pero naiintindihan ko kahit papano kung bakit niya iyon ginawa. Cyrus, walang dapat intindihin sa isang mali, sa isang pagnanakaw. The amount is staggering 10 million pesos. For God's sake, kung 10,000 piso lamang sana, patatawarin ko na siya. Napapakumpas pa ang ama sa sobrang galit. Papa, nakapagbigay na ba tayo ng ganong halaga sa charity? Tanong ni Cyrus tuwid ang mga mata. Saglit na naningkit ang mga mata ni Sylvester. We are a private company. Hindi natin obligasyon na mag-set aside ng anumang halaga for charity. Ang importante lamang ay nagbabayad tayo ng tamang buwis. Mapaklang tumawa si Cyrus. Wala nga akong natatandaan na may mga projects tayong pang charity. And that is not a crime, Cyrus. Dumadagundong ang palala ni Sylvester. Lumungkot ang mga mata ni Cyrus. Bigla lihim siyang nahiya kung bakit ganito sila kayaman ngayon. Papa, nakikiusap po ako. Let me stay in this assignment. Gusto ko itong sapusin sa tamang paraan. Nakapagbitiw na ako ng desisyon. Si Leonardo Raizo na ang may hawak ngayon. Ang mga mata naman ni Cyrus ang tumanim. Tarantado ho ang tao niya. Hindi yun gumagawa ng matino. Hindi ko nga ho maintindihan kung paano yun naging kasosyo sa bangko. Napasuntok na sa kabilang side table si Sylvester. Are you questioning now my decision? Alam mong hindi ako sanay na may tumututo sa pasya ko sa negosyo, Cyrus. It's done already, and that's it. Hindi rin sanay si Cyrus na sumusaway sa kagustuhan ng kanyang ama. Hindi lang niya ito ama, kundi isa pang chairman at presidente ng kumpanyang tauhan din naman siya. Kung hindi niya ito susundin, maku-question ang respeto niya dito. At bilang anak at tauhan, kailangang ibigay niya ang buong respeto sa taong ito. Kaya nagpasya si Cyrus na ipabaya na lamang ang pananalig sa Code of Ethics ang gagawing hakbang ni Leonardo Raizo. At sa kabila ng impresyon niya sa taong ito, ay mali pa rin naman siya. At hindi ito gagawa ng paraan sa pagbawi ng 10 milyong piso kay Thea na magdudulot ng ligalig o takot sa dalaga. Ipinasya niyang putulin na lang bigla ang ugnayan nila ni Thea. Hindi na siya pumupunta sa bahay nito. Hindi sumusundo sa pinagtatrabuhuhan at na hindi na ito matawag sa telepono. Tinuruan niya ang sariling magbalik ng lubusan sa dating mundo. Pasok sa opisina, meeting, business appointment sa labas, trips, pakikipagbarkatan sa kanyang mga kaibigan, at pakikipag-update sa sino mang babaeng game. Nagpaka-busy siya para hindi niya maalatla si Dorothea Bugari, para hindi niya ito mamiss. Wala na sa kanyang mga kamay si Thea. Ang tanging magagawa na lamang niya ay umasa na maibalik na ni Thea ng maayos ang pera, dahil kahit na ano pang magandang dahilan ng pagtatago ni Thea ng perang iyon ay mali pa rin. Kailangan pa rin talagang maisauli sa may-ari. Araw-araw palihim na umaasa si Thea na magpapakita pa rin si Cyrus. Bigla na lamang itong nawala sa kanyang mundo. At ikinainis nga niya ang kanyang sarili ng kanyang paghahanap, nalulungkot. At syempre kahit matapang siya, nababahala rin siya. Tiyak na nagkaroon ng bangko ng pagbabago ng strategy sa pagbawi sa kanya ng pera. Yung posibleng pumayag na ang mga matataas na tao sa bangkong yun na lubusan ng ibigay sa kanya ang 10 milyong piso. Nasasaktan siya dahil magkaaway sila ni Cyrus. Talaga bang basta lang siya nitong hindi sisiputin? Wala man lang ba talagang halaga sa laking yun ang mga nangyari sa kanila? Hindi man lang ito nag-abalang magpaalam. Nagbabasa siya ng mga dyaryo at magazine. Nakita niya si Cyrus sa isang mga pahina ng business section ng dyaryo bilang top 10 sa bar at anak ni Sylvester Guanzon na major stockholder ng isa sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas at binigyan ng write-up si Cyrus at may kasama pang litrato sa isa sa mga sikat na call ng dyaryong iyon.
Binasa niyang mabuti ang 5 paragraph sa lahat na puro tungkol kay Cyrus. Ang nakalagay doon, Wilsot Bachelor daw si Cyrus. Maraming mga dalaga na galing sa Buena Familia nang may crush sa binata. At si Cyrus daw ay talagang inihahanda ng ama na siyang pumalit sa maiiwang pwesto sa Bank of Alliance. Puro papuri ang laman ng write-up. Nakadama ng panliliit si Thea. Si Cyrus pala ay tinitingala sa lipunan. At siya, kung hindi lamang takot sa bad impression ng Bank of Alliance, ay tiyak na sikat na rin siya. Sikat bilang akusado sa salang pagnanakaw ng 10 milyong piso na pag-aari ni Cyrus kung tutuusin. Ituturing ba niyang swerte na nahadkan siya at niyakap ni Cyrus dahil talagang isang itong tao na may halaga sa lipunan? O ituturing niyang malas ang sarili dahil nagkaloob siya ng halik at yakap sa isang lalaking wala namang iniwang commitment sa kanya? Tingnan mo nga at basta na wala, hindi na sumipot magpahanga ngayon. Pero teka, dapat nga ay matuwa siya dahil ang turing naman yun kay Cyrus ay peste, panggulo at kalaban. Oo nga, huwag na niyang aaminin sa sarili na siya ay natutong umibig sa lalaking iyon dahil talagang nakakatawa. Makontento na siya sa buhay niya ngayon na maraming pera, makakapagbigay sa mga nangangailangan sa paligid. Ano mga oras, ito lang naman talaga ang gusto niya, hindi ba? Bisita ni Thea ng gabing yun si Mang Mario. May sakit sa Thea ang asawa nitong si Aling Dora. Nasa libreng ospital pero kailangan ng pambili ng mga gamot na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Nagkabot kaagad si Thea. Kilala niya kasi ang mag-asawa. Masipag ang mga ito at hindi matatawaran ng katapatan. Hindi mo pagdududahan ang lahat ng sinasabi. Katulad din sila ng iba pang tinulungan na ni Thea. Pinasobrahan pa nga niya ng 2,000 piso. Alam naman niya kasi na may mga anak pa ang mag-asawa. At paano naman makakapaghanap buhay si Mang Mario kung lagi itong nagbabantay kay Aling Dora sa ospital. Labis ang pasasalamat ni Mang Mario kay Thea. Halos mangiyak-ngiyak pa nga. Halos kaalis pa lamang ni Mang Mario nang may batong bumagsak galing sa bukas sa bintana. Sa sahig ng salas ito gumulong. May nakadikit na papel. Isang sulat. Kinokontrol ang bakabang binasa kagad ni Thea ang sulat. Nakalagay, Thea, kung gusto mo pang mabuhay, isolol mo kagad ang pera sa bangko. Natalo ang galit. Ang takot ni Thea. Sino ang nagbabanta sa kanya? Napakaduwag naman, hindi humarap. Ito ba ang bagong estratehiya ng bangko para mabawi sa kanya ang 10 milyong piso? Ang takutin siya, ang sabihin na siya ipapatayin. Sino kaya ang nakaisip nito? Si Cyrus? Siguro nga. Kaya ito bigla na lang hindi nagpapakita sa kanya. Binaliwala naman ni Thea ang mga banta sa kanya. Inyong sulat na nakatali sa bato ang una. Ang pangalawa natanggap niya ang pagbabanta sa pamamagitan ng koreo. Nakatanggap siya ng sulat na walang return address. Sa San Juan ito inihulog, pero alam ni Thea hindi naman talaga tagaraw ng pinanggalingan ng sulat. Nakatanggap din siya ng pagbabanta sa pamagitan ng sulat na basta isinuksok ng isang lalaking nakasalamin sa kanyang bag. Sinalubong siya ito paglabas niya sa SM Department Store. Hindi niya nangamukha ng lalaki dahil sa pagkabigla. Isipin mong sinalubong siya nito at inilagay ng sapilitan ng sulat sa kanyang bag. Pagkatapos ay mabilis itong nakalayo. Talagang walang kinatatakutan ng mga nanghaharas sa kanya. Kung sa bagay, bakit naman natatakot ang mga yun? Higante yata sila at sisiw lang siya. Hindi nga siya idedemanda, pero papatay naman kapag nagmamatigas. At kahit takot, nagmamatigas pa rin si Thea. Wala pa rin siyang kabalak-balak na isauli ang pera. Wala man naman siyang pinagsasabihan tungkol sa mga banta sa kanya. Kahit ang kanyang mga kuya at hipag, ayaw niyang matakot at mag-alala ang mga ito. Laban niya ito. Haharapin niyang mag-isa. Napiko na ang mga nagbibigay ng banta kay Thea. Dahil wala silang nakikitang resulta ng pananakot nila. Nagbigay ng order si Leonardo Raizo sa kanyang 2 tauhan. Pahagingan ninyo ng kotse. Tiyakin ninyo na talagang magalusan ha, para alam niya. Warning na iyon na sa susunod, baka pupuruhan na siya. Okay boss, nakangisi pa ang isa sa 2 tauhan.